Kung may mga pang off-road na sasakyan, marami din namang mga motor na magagamit mo rin sa kahit saan. Ang mga bagong magagandang off-road dual sport bike scooter sa Pilipinas na may kasamang mga modernong features, makabagong katangian at mas pinalakas na mga makina. Kaya naman kung sawa ka na sa mga standard scooter at gusto mo naman ng kakaibang trail adventure, ang mga modelong ito ang dapat na bilhin mo. Nakakarating lamang sa bansa ngayon. Ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng mga presyo nito ay aalamin natin. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kabigyan po yung subscribe button pati ng notification bell para naman notify like sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Kymco Dink R150. Ang Dink R150 ay isang fuel-injected dual sport bike scooter na nilagyan ng marami at modernong mga gamit sa loob at labas. Gumagamit itong motor ng dual ABS channel na safety features sa harap at likuran na may kasamang Euro 5 emission standard sa makina. Isa ito sa pinakamakabagong henerasyon ng pinakamahal na mid-entry scooter na unang pinakilala noong kalagitnaan ng 90s bilang isang natatanging 150cc scooter sa panahong yon. Ngayon ang hari ng mid-scooter segment ay nagbabalik na may kapanapanabik na mga katangian na siguradong mas magugustuhan din ng kahit na sinuman. Bukod kasi sa ABS channel na bago nitong gamit, ay nilagyan din pa ng ibang mga kaligtasan gaya ng EBW o Emergency Brake Warning System at isang traction control para mas ma-enhance ang stability at mas mapatibay ang kumpiyansang makapag-explore ng walang masyadong panganib kahit pa sa labas ng city. Ang Kymco Dink R150 ay nilagyan din ng Maxi-Type liquid-cooled system na nagbibigay ng ideal engine temperature para sa pinakamainam na engine performance nito. Na gumagamit ng isang 150cc engine na may kasamang OHC 4 valves at isang automatic CVT transmission na nagbibigay ng lakas na 15 horsepower at 8,500 RPM at 13.2 Nm sa kada 6,500 RPM. May bilis ito na umaabot ng 120 km/h. Nilagyan din ito ng all-in-one keyless entry, easy access USB charging port, isang malaking fuel tank na may 10.7 liters na kayang ubusin sa loob ng 400 km na layo. Ang Dink R150 ng Kymco ay nilagyan din ng malawak na underseat storage na capable para sa mga full face helmet at iba pang mga gamit. Nilagyan din ito ng malalagkit na mga gulong na parehong may mga disc brake sa front and rear na sinamahan pa ng front suspensions na telescopic at dual shock with coil spring na nagbibigay ng mas komportableng biyahe kahit pa sa mga terrain. Nilagyan na rin ito ng full LED lighting system na may kasamang digital display instrument cluster na magbibigay ng buhay sa motor. Tumitimbang ito ng 148 kg at may seating height na 178mm. Habang ang ground clearance size nito ay nasa 7 inch. Nagkakahalaga ito ngayon sa estimated price na 148,000 pesos sa Pilipinas. FKM Venture ADB 180. Panibagong dual sport bike scooter na kalalabas lang sa merkado. Nilagyan ng makabagong itsura mula sa dating disenyo ang kauna-unahang naging contender ng sikat na dual sport bike sa bansa na Honda ADV. Ang Venture ngayon ay mas ginawang moderno, mas aggressive at mas may ibubuga kumpara sa dati. Medyo mapapansin na siguro ng marami dahil sa mga dinadala nito ngayong modernong gamit mula sa external hanggang sa interior specs and features nito. Ang Venture ADB 180 kasi ay talagang mas gumanda na ngayon. Mula nang na-re-update, dinagdagan din ng kapanapanabik na mga makabagong safety features. Ang FKM ay nagmula pa sa Singapore pero ginagawa ito sa bansang China kung saan ay maraming teknolohiyang idinadagdag maging sa makina. Minana nito ang dating hugis na nananalaytay pa rin sa buong body pero kahit batid ng marami na wala pa rin itong sinabi, mukhang dyan kayo nagkamali. Dahil ang scooter na ito ay gumagamit na ng mas malakas na engine na may 180 ang capacity. Sinamahan ng liquid-cooled type na automatic transmission na may 4 valves, dual overhead cam at gumagawa ng maximum output na 18 horsepower at 8,500 RPM. Habang ang maximum torque naman na nagagawa nito ay umaabot ng 17.2 Nm at naka-electronic fuel injected type na nagpapatipid din ng fuel economy. Kayang ubusin ng 1 litro ng gasolina sa layo ng 40 km
at tumatakbo sa bilis na 130 km per hour. Tumitimbang itong motor ng 135 kg at may fuel tank na 10 liters. Ang Venture ADB 180 ngayon ay nilagyan din ng makakapit na parehong naka-disc brake sa harap at likod na mga gulong. Sinamahan ng dual ABS channel na nagbibigay ng mas safe na pagpipreno. Kasamang traction control safety features nito para sa mga off-roading na sinusuportahan pa ng matitibay na chassis at suspension, naka-telescopic fork sa front at dual shock naman sa likuran na sinamahan pa ng coil spring at sub-tank. Hindi rin nawala ang mga futuristic features nito, gaya ng bagong futuristic TFT display instrument panel na sinamahan pa ng navigation system at mga connectivity, na may mga full LED type na lighting system sa headlamp, mga turn signal lamp, DRL at ang tail lamp. Nilagyan din ito ng mga security features gaya ng anti-theft alarm system at smart keyless entry na may kasamang USB port charging ready. Malawak ang underseat storage at may mga console pocket para sa gamit. Pagdating sa dimension, itong motor ay may ground clearance size na 20 cm at may seating height na 79 cm. Nagkakahalaga sa estimated price na 178,000 pesos. QJ ATR 160. Ang ATR 160 ay isang versatile hybrid scooter na ginawa para sa parehong urban commuting at light off-road adventures. Nakapareho ng ilang mga dual sport bike scooter na may angking lakas sa parehong field, mapa-urban o jungle, na pinapatakbo ng isang 160cc engine displacement na may kasamang 4-stroke, single overhead cam 4 valves, liquid cooled type na cooling system at may kasama pang hybrid system sa engine. Kinukumpleto nito ang performance sa pamamagitan ng pinagsamang bilis at magandang fuel economy, kasama ang iba't ibang accessories na nakadikit sa body na bumabalanse sa pang-araw-araw na biyahe, gaya ng isang makinis ngunit may pagka-aggressive styling na hinaluan pa ng pagiging rugged looking na nagbibigay sa motor ng napakagandang aerodynamic. Ang katamtamang bilis ng performance ay umaabot sa 12 kilowatts o 16 horsepower ang nagagawa nito, na may RPM range na 8,500 at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang fuel efficiency nito ay nasa 45 km per liter na sinusuportahan ng 8 litro ng tangke ng gasolina. At ang kabuang dimension nitong QJ ATR 160 ay eksakto lang din para sa kahit saang masikip na traffic ay madadala mo rin. Gaya ng kabuang haba nito na may sukat na 1,990mm, lapad na 755mm, taas na 1,210mm at 1,325mm na wheelbase size, na nagbibigay sa motor ng katatagan at kontrol, kasama ang timbang ng 132 kg. Nilagyan din ito ng 770mm seating height at 165mm na ground clearance size para mas maging angkop sa anumang terrain. Kasama pa ang mga suspensions nito na naka-inverted front telescopic at dalawang rear shock absorber na may kasamang sub-tank at coil spring na magpapakomportable pa ng biyahe. Ang QJ ATR ay nilagyan din ng mga safety features gaya na naka-hydraulic single disc brake sa harap at likod na mga gulong nito na sinamahan pa ng dual channel o anti-lock braking system, isang traction control system o TCS para sa magandang handling at control ng pagmamaneho sa mga oras na mga mababato, madudulas na klase ng kalsada. Nilagyan din itong scooter ng mas high upgrade na console panel na naka-TFT display at screen mirroring, LED lighting system sa harapan at likod na sinamahan pa rin ng USB charging port. Meron na rin itong idling stop and start system para sa pagdagdag ng katipiran ng konsumo, at isang built-in hazard lamp na may kasama pang pass switch, malawak na underseat compartment storage at may kasamang mga console pocket para naman sa mga gamit. Ang nagpapanatili sa pagiging off-roader na disenyo nitong motor ay ang isang naked handlebar nito na may kapares na dalawang spoke type alloy wheels para sa mga kontroladong biyahe sa kahit anong kondisyon. Ang ATR 160 ay mainam na pagpilian para sa mga naghahanap ng hybrid na scooter na may kakayahang mahusay at handa para sa anumang paglalakbay. At kung may kukumpara mo sa ilang mga kasabayan,
at ibang mga brand competitor. Marahil isa ito sa pinakamagandang klaseng sasakyan na may dual sport bike category. Kapalit ang kabuwang presyo nito na nagre-range sa estimated price na 149,900 pesos lamang. Rossi Adventure X 150i. Ang mas malaking scooter ay naging mabilis sa marami, lalo na kung ang pag-uusapan ng performance at capacity ay talagang mapag-iiwanan ng ilang maliliit na kasabayan. Kaya naman ang isa sa mga ino-offer ngayon ng Rossi na Philippine brand ay itong bagong labas nila na Adventure X 150i. Isa sa pambatong motor ngayon ng brand na ginawa para sa urban mobility na magagamit mo sa kahit saan man sa city o kahit pa sa labas ng city. Itong Rossi Adventure X 150 ay ikinategorya bilang isang dual sport bike scooter na handang harapin ang magkaibang paligid, espalto at mababato sa masabot kayang presyo. Kaya kung isa ka sa mga naghahanap ng mas mura ang quality pero pagdating sa physical at amenity ay may dala namang practicality, bakit hindi mo ikonsidera ang bagong Rossi Adventure X 150? Ginawa ito para sa mga taong nangangarap magkaroon ng isang dual sport scooter ngunit nahihirapang maka-afford. Ang sulit na quality at presyo nitong scooter na napaka-sporty ay magbibigay din sa iyo ng magandang biyahe. Dalang makina nito na may 150cc ang capacity na sinamahan pa ng single cylinder 4-stroke 4 valves water-cooled type na cooling system na kinabitan naman ng horizontal overhead cam at CVT drive na nagpapalabas ng maximum output na 14.75 horsepower at 14 Nm ng torque. Kaya naman may top speed na umaabot ng 100 km/h. Nilagyan din itong Rossi Adventure X 150i ng LED projector type na headlamp, LED tail lamp na may kasamang 12V 7A battery pack, nagpapahusay ng visibility sa gabi. Ang parehong brake nito sa front and rear ay mga naka-disc type na klase at may suspensions na pang off-road ready. Gaya ng front telescopic fork na may kasama pang boot at dalawang rear shock absorber na may coil spring. Kasama ang dalawang off-road ready tires din nito na may kabuuang sukat na 110/80/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Ay bibigyan ka pa rin nito ng maayos na biyahe sa araw-araw niyan. Ang Rossi Adventure X 150 ay may kabuuang dimension na haba na 1,920mm at lapad naman na 785mm. May taas ito na 1,280mm at tumitimbang ng 142kg. Habang ang ground clearance size ay nasa 120mm na sapat lamang para magbigay din ng isang malawak na underseat compartment na tamang-tama rin para sa mga matuwid na kalsada, ngunit may kaunting pagbabago naman pagdating sa malulubak na kalsada. Ang Rossi Adventure X ay may lamang 11 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng hanggang sa 35 km per liter. Sa abot kayang presyo nito na 110 pesos lamang ay magkakaroon ka ng motor na assemble sa Pilipinas pero sa China nagmula ang mga spare parts. EV150. Ang Skygo brand ay nagmula pa sa bansang China at inilunsad noong 1992. Isang brand ng motorsiklo na nakilala sa buong Asia sa paggawa ng mga low-cost vehicle na kahit papano ay dekalidad din naman sa pamamagitan ng partner nitong manufacturer na Lifan Corporation, isang kilalang kumpanya na gumagawa ng motorsiklo, mga 4 wheels na sasakyan at iba pang mga makina na ginagamit din sa ibang appliances. At itong kalalabas lang din noong nakarang taon na Skygo KPV 150 ay isa rin sa ginawa ng Lifan manufacturer. Kung pagmamasdan ay aakalay mo na ring ADB dahil sa katangian nito na halos pareho lang. Obvious naman dahil mapapansin din talaga natin sa buong disenyo nito kapag naka side view, pero kung sa harap naman ang pagbabasehan ay malaki rin ang makikitang diferensya nito. Sa pagkakaroon nito ng front single headlamps na naka round shape at iba pang decals na kakaiba dito. Ang motor na ito ay isang maunlad na kaya ring makipagsabayan sa mga kompetensya nito.
Isang dual sport adventure type na klase na kung sa terrain malulubak o mabubundok ay sobrang sulit na rin gamitin. Ang mga suspensions nitong motor na kahit papano ay matitibay at flexible sa lugar na kung saan hindi ganoon kakomportable. At ang makina nitong motor ay naglalaman din ng isang malakas na kapasidad na may 150 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder per stroke liquid cooled type at fuel system naman na injected type. Pagdating sa maximum output level, ito ay may 12 horsepower sa kada 8,000 RPM at average top speed na umaabot sa 125 km/h. At matipid na rin kahit papano ang motor na ito na may average consumption naman din na 42 to 46 km/L at fuel tank capacity na 11 liters. At ang mga features na meron ito ay USB port charging system, mga side reflectors, malaking underseat compartment storage, at di-adjustable na rin ang windscreen protector nito. Very accessible dahil may passing light switch at iba pa. Pagdating sa chassis and suspensions naman, para sa front ito ay naka-telescopic fork na naka-single shock absorber naman sa rear suspensions nito. Ang braking system nito sa harap at likod ay naka-disc type na rin, na kahit papano ay advantage na yan ng mga ganitong klaseng motor. May kabuang sukat ang bawat gulong. Sa front ito ay may 110 by 80 R14, habang ang rear tire size naman ito ay 120 by 70 R14. Tubeless yan at alloy wheels na rin ang mags nito. Ang seating height naman nito ay may kababaan lang din na kaya mo na rin sigurong abutin sa kabuang sukat na 765 mm. At may kabuang presyo ito sa kasalukuyan na umaabot sa 109,800 pesos dito sa bansa. Aprilia SR GT 200. Inilabas ng Aprilia Philippines ang SR GT 200 sa Inside Racing Bike Fest noong nakarang taon. Ang bagong scooter na nagsisilbing entry ni Aprilia sa mabilis na lumalagong maxi scooter segment dito sa bansa. Isang nakakamanghang imahe at pagpapahiwatig na rin ng paglago sa pagiging advance nito sa maraming bagay. Isang dual sport, mga kaibigan, na motor na nagpapakita rin ng pagiging aktibong paraan sa larangan ng pakikipagsapalaran sa mga terrain or off-road na lugar, na kung saan ay talagang napakainam ding gamitin kung sa adventure long ride din naman ang hilig mo, ay para sa iyo nga ang mga ganitong klaseng motorsiklo. Tinatawag din itong SR sa ibang bansa na ngayon ay nilagyan ng GT dahil sa makabagong update nito sa anyo at pamamaraan ng pagkakagawa dito ay halatang hindi tinipid, at ang pagiging sporty crossover concept din nito ay nag-stand out sa marami nitong kakumpetensya. Ang pagiging premium na klase na sinamahan ng malaking makina na may 200 cubic centimeter na displacement capacity at handa na rin makipag head to head sa ilang mga brand competitors na may malapang karerang katangian ding pang external na nababagay din naman sa klase nitong motor. At sinamahan na rin yan ng mga iba pang detalye sa kabuang makina, naka liquid cooled engine, single cylinder, 4-stroke at naka 4 valves na rin. At injected type na fuel system na may maximum meter of torque naman na 16.5 Nm sa kada 7,000 RPM. Habang pagdating sa maximum output level ay may 17.4 horsepower sa kada 8,500 RPM. Hindi na malalamangan sa bagay na yan dahil pagdating din sa average top speed nito, ito ay nakagagawa ng hanggang sa 145 to 150 km/h. Sobrang lakas na kahit papano ay may katipiran na rin ito sa pagkonsumo ng gasolina na umaabot din sa 30 km/L. At para sa iba pang bagay na meron ito, pagdating sa mga external features, ang mga ilaw nitong motor ay naka-LED type na, mula headlamp, turn signal lamps, DRL at tail lamp ay sobrang liwanag dahil sa lakas na nagagawa ng brightness kapag naka-LED bulb. May built-in hazard lamp na rin ito at pass switch na may kasama na ring USB port charging system, mga console pocket at malawak na underseat compartment storage. At marami pang iba. Pagdating sa safety features, itong motor ay equipped na rin sa anti-lock braking system, keyless operation, very accessible at comfort riding position naman ang may offer pa nito sa magmamaneho. May dalawang klase na nga rin palang variant itong motor, ang standard at ang with ABS variant. Pagdating sa chassis and suspension naman, sa front ito ay naka USD telescopic fork at rear suspension na naka dual shock absorber. Pagdating sa braking system sa front and rear, ito ay pareho ng naka disc type. At sa kabuang sukat naman ng bawat gulong nito, sa front ito ay may 110 by 80 R14, habang rear tire size naman ito ay 130 by 70 R13.
Halos walang pagkakaiba ang buong sukat nito sa Honda ADV 160 at ang buong laki ng motor na ito ay sapat na kayang i-accommodate ang dalawang tao na may seating height na 799mm. At para naman sa kabuang presyo mga kaibigan ay nasa 248,000 ang standard variant at 258,000 pesos naman ang halaga ng top end variant nito. Bristol ADX 160. Mula 2018 ay hindi na rin talaga nagpaawat pa ang Bristol sa pagpapalawig pa ng kanilang brand dito sa bansa. Sa kamakailan nga lang ay sunod-sunod na rin ang paglabas ng mga bagong motorsiklo mula dito. Tulad na lang ng Maxi Scooter 400cc at ilan pa sa mga sports bike category ng Bristol, ang Assassin 400 at ang kararating lang din sa unang buwan ng taon na Bristol Invictus na 400cc na rin. At pagkatapos ng halos 2 buwang pananahimik, ang motorcycle mark ay muling nagbalik para ipakilala sa atin ang pinakabagong modelo ng Bristol na ADX 160cc. Na mas mababa naman ang displacement at isa rin sa adventure bike scooter na malamang alam nyo na rin siguro kung sino ang makakatapat nito. Walang iba syempre ang mga dual sport adventure type na nabanggit na natin. Sunod sa klase at design ng kabuang detalye maging sa ilang mahalagang bagay ang safety and security features na nagpapanatili rin naman ng kapanatagan sa lahat ng makakagamit ito. At sinasabi ng marami na kung mapapansin din naman natin, ang motor na ito ay kahawig ng Honda ADV pero mas malapit ang similarity nito sa Honda XADV 750. Sa klase pa lang ng design sa mga ilaw at sa front face ay akalain mo na rin talaga na XADV ang isang ito. Kaya mapapamangha ka na rin sa pagdating at sa lakas ng appearance nito. At eksakto lang din pala ang paglabas ng motor na ito dahil marami sa atin dito ang hanggang ngayon ay nag-aabang pa rin ng stock ng Honda ADV. Kung ikaw ay naiinip na sa kung kailan darating ang ibang stock ng Honda ADV 160, bakit di mo isama sa pagpipilian mo ang motor na ito? Isang dual sport adventure type na motorsiklong pang off-road at rough road, city ride at long ride na rin. At maging sa adventure ride ay mapapakinabangan mo rin naman. Ito yung motor na tipo ng mga rider na sumasabak sa mahabang biyahe at nakakarating kung saang lupalop ng kalupaan. Ibig sabihin lang dito mga kaibigan ay napaka-flexible ding gamitin sa iba't ibang klaseng kalsada. At ang tanong dyan, mag-i-stand out kaya ang isang ito sa Honda ADV na pagdating naman ang Magna na powered by 156.6 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder engine na kayang mag-produce ng maximum torque na 14 Nm sa kada 5,500 na RPM. Naka-liquid cool type na rin ang cooling system at fuel injected type naman ang fuel system nito. Pagdating sa maximum output ay may kalakasan na rin naman na kayang mag-produce ng hanggang sa 13.5 horsepower sa kada 8,500 na revolution per minute. Hindi pa man masyadong subok ang performance na meron ito pero batay na rin sa engine details na mga nasabi natin, alam nyo na rin siguro kung hanggang saan talaga aabot ang kakayahan nito. Pagdating naman sa fuel consumption nitong motor ay nakatitipid din naman daw. May malaking fuel tank capacity na 11 liters kaya sulit gamitin pang long ride to kung sakali man. At dahil dyan ito ay nakakakonsumo ng hanggang sa 43 km per liter ang estimated nila. Pero nakadepende pa yan kung saang lugar mo pa ito gagamitin at depende rin sa kung sino ang magdadala. At para naman sa iba pang bagay, makikita naman sa external features nito. Meron na rin itong mataas na windscreen protector na gaya ng sa ADV at the adjustable yan. Spotted din sa motor na ito ang pagiging keyless entry ng ignition system. Isang magandang bagay na kung saan ay magpapasecured naman sa pang-araw-araw na kung saan mo ito iiwan. Meron na rin itong safety features na dual channel ABS sensor sa front and rear na braking system nito. Kaya kung ito ang first choice motorcycle mo ay hindi ka na rin naman talo sa pagiging safe nito. Dahil dito sa naka dual channel, anumang brake lever ang iyong mapiga ay gagana pa rin ang sistemang ito na kung saan ay nag-a-unlock ng brake sa biglaang pagpapreno para mas mabawasan ang brake force at kahit papano ay maiwasan ang matinding aksidente.
kuryente. At pagdating naman sa mga ilaw nito, naka LED type na yan. Ang headlight na may maangas din na forma, naka projector type na yan. Kaya sa lakas ng liwanag nito sa madidilim ay siguradong visible ka. Maging sa taillight nito na may kakaiba ring disenyo, malakas at maangas na rin ito. Kaya maging sa rear portion ay mas malakas pa rin ang chance na mas mabilis kang makikita kahit sa mas madidilim na kalsada. At ang instrument meter panel gauge rin nito na may kakaiba ring disenyo. Simple lang yan mga kaibigan, naka TFT digital instrument panel na rin yan. Kumpleto ang info na makikita dito na may kasamang temperature ng makina. Dito ay malalaman mo kung gaano na ba kainit ang engine nito kung sakaling maibiyahe mo man ng napakalayo. At bukod sa mga basic info na makikita mo dito, ito ay nilagyan na rin ng Bluetooth connectivity na sistema kung saan dito ay maiko-connect mo ang iyong cellphone gadget para kahit papano kung sakaling ikaw ay nagmamaneho ay mas mabilis mong makikita ang mga notifikasyon na lumalabas kung sakaling may tumatawag na sa cellphone mo. Sobrang linaw na rin ito kasi color type na rin ang wallpaper. Dito mo makikita na kahit papano sa ganitong klaseng motor ay nagkaroon ng mga ganitong klaseng sistema. May built-in hazard na nga rin pala ito at passing light switch, at kung mapapansin natin sa mga switch function nito ay may mga ilaw na rin yan para kahit papano sa madilim ay mas mabilis mong makikita kung ano man ang pipindutin mo. Naka naked handlebar gaya ng sa ADV. Ito rin talaga ang signature dyan, kaya mas naging maangas pa ang mga naka dual sport adventure type motorcycle scooter. At bukod pa dyan ay very convenient na rin. Wala man itong flat footboard na palitan naman ng mga pocket o bulsa sa harapan nito. Maging sa underseat compartment storage, may malawak ring spasyo doon na kung saan ay kasyang-kasya talaga ang full face na helmet. May kasama na ring USB port charging system na kahit paano ay makakapag-charge ka na sa motor na ito. At meron na rin itong built-in na grab bar o lagayan ng mga top box sa likuran. Bibili ka na lang talaga ng top box para sa extra compartment pa. Para naman sa iba pang mga features nito, pagdating sa braking system, ito ay naka-dual disc type na. Ang front and rear ay pareho ring may maangas na caliper piston. Hindi rin siguro basta-basta ang brake force o lakas ng brake na nagagawa nito. Pagdating naman sa wheel and tires, makakapal na rin yan, kaya mas lalo pang lumalakas talaga ang dating nitong motor. Kasi bumagay sa appearance niya, halos kasing laki lang din ito ng sukat ng gulong ng Honda ADV 160. Tubeless tires at kakaibang rims na inilagay dito ay sa kanya mo lang din makikita ang ganitong klaseng disenyo. Pagdating naman sa chassis and suspension sa front, ito ay naka-invertible suspension telescopic fork at naka-dual shock absorber naman with sub-tank o baso na nakasama para sa rear suspensions naman ito. At para sa iba pang detalye mga kaibigan, marami pa po yan na mas ma-appreciate mo pa kapag sakaling sa actual mo na ito makikita. At speaking sa actual, yes, available na rin ito dito sa bansa na nagkakahalaga ngayon ng hanggang sa 178,000 pesos. SYM Husky 150, isang Honda ADV sa pinakamagandang klase ng dual sport adventure bike scooter dito sa bansa. Kung naghahanap ka ng isang practical maaasahang motor, matipid kumonsumo at napakagandang klase ng estilo, tiyak na may re-recommend sa'yo ng karamihan ay ang Honda ADV. Ngunit sa pagkakataong ito, mukhang may sinabi ang kalalabas lang din na bagong klase ay isang dual sport adventure bike din na scooter na pagdating sa fuel, kaya ng Honda ADV ito ay matipid rin kumonsumo. Maraming modernong gamit at improved reliabilities. Magandang quality pati ang performance level ay siguradong magugustuhan mo. Kamakailan lang ay inilabas na sa Philippine market ang bagong scooter na ito ng SYM para sa kanilang pambato sa segment ng dual sport adventure type motorcycle scooter dito sa bansa. Isa ito sa pinakapopular ding motorsiklo sa bansang Taiwan na ngayon ay nasa Pilipinas na. Ang matagal nang hinihintay na modelo ng karamihang Pilipino ay makikilala na natin sa pagkakataong ito. Ang SYM Husky 150 2024 model. Mula sa external na disenyo nito, naagawang pansin ng karamihan dahil sa pagkakaroon ng mala Honda ADV-like styling na klase ng itsura. Dinadala ng isang mahabang front windshield protector, naked handlebar, dalawang eye-shaped LED headlamp at muscular built garnish fairings na nakabalot sa body nito. Meron itong unique identity pagdating sa quality. Medyo matibay talaga ang mga gawang Taiwanese brand na kung ikukumpara sa mga Japanese, kung minsan ay nakakaangat pa. Ang itsura nito ay walang katulad
Ibinase man ang kategorya nito sa isang dual sport adventure bike scooter pagdating sa pagkakaroon nito ng mga advanced safety and security features, bilang na din ang pagiging convenient, komportable at maporma na klase. Motor na ito ay nilagyan ng dalawang klase ng gulong na nakadisenyo para sa mga lupain. Mga naka-tubeless ito at may kabuuang sukat na 120 by 70 R13 sa front at 130 by 70 R30 naman para sa rear. Meron itong malaking klaseng disc brake na kung saan ay bibigyan ka dito ng mas malakas na kapit ng pagpipreno, lalo na sa mga emergency braking. Ang sarap nito ay may sukat na 260mm single disc type at pa-wavy ang disenyo. Habang sa likod naman ay may sukat na 223mm ordinary disc type. Binibigyan ng mga rider at bag ride ng pangkaragtagang kaligtasan sa oras na gagamit ng preno. Lalo pat nilagyan din ito ng dual channel ABS sensor o anti-lock braking system sa magkabilaang gulong para mas makontrol ang malakas na preno sa mga hindi inaasahang pagkakataon at upang maiwasan na rin ang pagkadulas ng mga gulong nito. Ang bawat suspensions nitong motor ay matitibay na rin. Nilagyan ng mga reliable suspensions kahit saan mo man maidaan sa malulubak o sa mga lupain. Gaya ng front suspensions nito na naka-telescopic fork at may kasama na ring rubber boot para hindi mapasukan ng anumang dumi kung maidadaan man natin sa mapuputik. At ang sa rear suspension naman ay nilagyan ng isang single-sided shock absorber na may kasama na ring coil spring at single swing arm. Ito ay nakadisenyo para mas mapaganda ang stability at ang handling, lalo kung isasabak mo ito sa off-roading. At bukod pa dyan, sinamahan na rin itong motor ng isang TCS o tinatawag na traction control system. Magbibigay sa motor ng mas magandang control at balanse ng maneuver at upang mabawasan ang anumang pagka-slide o pag-skid ng mga gulong nito. At mapanatili na rin ang maayos na stability. Isa pa, sobrang tatag at tibay na mga features na yan na magagamit mo talaga sa off-road mga kaibigan. Na kung ikukumpara natin sa karamihan, parang ito pa lamang ata ang magugustuhan mo kung sa presyo nito, mas mura pa nga kung tutuusin sa karamihan. Pagdating naman sa ilan pang detalye mga kaibigan, ang windscreen protector nito ay mas mataas din talaga kung ihahambing sa iba. Ginagawa nitong mas maganda ang aerodynamic at mas pinapanatili na rin ang safety, lalo na sa mga makakasalubong na hangin. May i-adjust ito depende sa pangangailangan natin. Isa pa, meron din itong magagandang klase ng mga ilaw na mga naka-LED type na rin. Kasama dito ang mga turn signal light indicator nito, ang dalawang magkapares na parang projector type headlamp nito na naka-LED na rin, at may kasamang daytime running light. At ang tail lamp din nito na may sariling disenyo. Binibigyan tayong mga rider ng mas maliwanag at mas magandang visibility lalo na sa madidilim. At isa pa, built-in na rin sa modelong ito ang hazard lamp system kaya hindi mo na kailangan magpakabit aftermarket. Isang visual na paalala para sa mga kasabay mo kapag may emergency kang gagawin sa gilid ng kalsada o hindi naman kaya ay nagmamadali ka. Sobrang high-tech na rin na mga features nitong adventure scooter pagdating sa ignition system dahil nilagyan na rin ito ng advanced features na di keyless entry sa ignition system. Hindi na hassle ang pagpapagana sa motor at mas pinapalakas din ito ang security system upang makaiwas sa mga pagkarnap o mapagana ng kahit na sinong magtatangka dito. Meron din itong isang USB port charging system. Ang maganda dito ay fast charging na rin daw ito. Ang adventure bike scooter na ito ay nilagyan din ng maliliit na bulsa sa harapan para paglagyan ng maliliit na gamit. Kasama ang underseat compartment storage nito na para naman sa helmet o iba pang mga gamit. Itong bagong adventure scooter ay nilagyan din ng isang malaking fuel tank capacity mga kaibigan. Kung sa long ride lang ang pag-uusapan, tiyak na mapagkakatiwalaan sapagkat meron itong tangke na kayang kargahan ng 15 litro ng gasolina. At kung pag-uusapan naman natin ang konsumo, sabi ng ilang may-ari na nito, ay kayang umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro na layo ng tinakbo. At ano ang nagpapagana sa motor? Ang SYM Husky
ay pinapagana ng isang 150 cubic centimeter displacement capacity na naka-single cylinder per stroke at may 4 valves ang makina. Wala ka rin po problemahin sa cooling system dahil naka-liquid cooled na rin ito. Kaya ang pagpapalamig sa makina nitong motor ay mas madali na lang din. Meron itong compression ratio na 11.2:1 at bore and stroke size na 57.4 mm by 57.8 mm. Ang mill nito ay ipinari sa isang CVT type na transmission na gumagamit ng isang V-valve na nagpuproduce naman ng maximum output na 10.8 kilowatts o 14.5 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.5 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang bilis nito ay umaabot ng 110 km per hour. Meron itong fuel supply system na electronic fuel injected type. Tumutulong din para mas mapatipid ang kain ng fuel. At isang ignition na TCI. Pagdating naman sa kabuuang sukat, mayroon itong seating height na 78.5 cm. At ang kabuuang haba naman itong motor ay nasa 198 cm. Meron itong lapad kasama na ang handle na 78 cm at ang ground clearance size naman nito ay umaabot ng 11.2 cm. Matagal nang hinihintay sa merkado ng Pilipinas ang pagdating nitong motorsiklo dahil ito ang papantay sa mga specs and features na meron sa Honda ADV. Nagkakahalaga ang presyo nito ng 152,900 pesos dito sa bansa. Facon Slick 150. Hindi may pagkakailang pagkakahawig ng disenyo nito sa isang sikat na maxi scooter sa bansa na Yamaha NMAX. Ang FKM Slick 150 ay isa sa mga kabibiliban mo dahil sa mga katangian nito na para sa marami ay mukhang mamahali na rin. Kung naghahanap ka ng mas affordable at mapormang motorsiklong scooter, ito ang isa sa mai-offer ko sa iyo. Isa sa mga entry ng brand na para sa kanilang maxi scooter segment dito sa bansa. Naglalaman ng maraming makabagong teknolohikal na katangian gaya ng pagiging komportable, convenient, fuel efficient at maaasahang performance nito sa kalsada. Ang motor na ito ay gawa ng Facon Motors na siyang ibinibida ng brand para maging kasangga ng mga commuter na nahihirapan sa araw-araw na pagsakay sa pampasaherong transportasyon. Meron itong kalakip na magagandang klase ng features bukod sa maporma nitong estilo at kakaibang disenyo. Gaya ng NMAX, meron din itong isang malapad na upuan. Isa sa magugustuhan mo dito kung bakit? Dahil para itong isang platform ng sopa na kahit matagal kang nakaupo ay hindi mangangalay ang bat mo dito. Ang itsura nito sa unang tingin ay akalaing kapatid ng Yamaha NMAX ang dating dahil sa malapad na frontal face at may pagka-bulky na body figure. Binabalutan ng makakapal na garnish at pairings at kapansin-pansin sa bawat gilid ang matatalas na edges at mild curve na hugis kasamang ilang pang aspeto gaya ng malaking sporty muffler. Ang maxi scooter na ito, bagamat kawig ng Yamaha NMAX ay ibahin mo rin daw sa marami. Meron itong isang mataas na windscreen protector na siyang panakip natin sa oras na tumatakbo ang motor ng mas mabilis sa maluluwag na highway para mahawi ang anumang hangin na direktang tumatama sa rider. At sa ibaba ang parang naka-letter C shape na inverted headlamp nito na LED type na klase na mayroong equally divided sa 8 lamps na nakapaloob dito. 2 sa low beam at 6 naman para sa high beam para mas mag-stand out ang liwanag na nagbibigay ng kakaibang feel at liwanag sa gabi. At meron din itong mga LED type na turn signal light indicator sa ibaba para ma-visualize ng mga kasabayan o mga makakasalubong kung saang direksyon ka pupunta. Isa pa, nilagyan din ito ng hazard lamp system para sa visual na pagpapaalala din lalo na kung bigla kang hihinto sa gilid ng kalsada o di naman kaya kung nagmamadali ka. At pati na rin ang tail lamp nito ay mga naka-LED type na. Ang isa pang maganda sa modelong ito, di gaya ng ibang maxi scooter ay nilagyan din ito ng isang flat front footboard. Isang convenient features na kung saan pwede mo ditong ilagay ang anumang gamit o bagahe na mapagkakasya mo dito. Additional space na rin lalo na kung gagamitin mo ito sa pagdi-deliver. Ilagyan na rin ito sa pillion seat ng rear grab bar
para talian ng mga gamit o di naman kaya hawakan ang mga pasahero o angkas natin. Pwede ka na rin maglagay ng top box dito kasi nakadisenyo na rin para kapitan ito. Meron din itong console pocket o bulsa sa harapan na lagayan ng maliliit na gamit. At ang handle nito ang magpapabilib na rin sa marami kasi naiiba rin ang isang ito. Nilagyan ng isang handlebar na naka-naked na parang sa Honda PCX naman. At dalawang high-mounted na mga side mirror na hugis dahon. Meron din itong malawak na underseat storage para sa ibang mga gamit, lalo na sa mga importanteng gamit. Kasya dito ang helmet, kapote at gloves. Bukod sa mga yan, ang advanced features ay hindi rin pinalagpas ng isang ito. Sa pagkakaroon ng isang USB port charging system o saksakan ng cord o charger ng mga cellphone. Nilagyan din ito ng keyless ignition system. Mas madaling paganahin basta hawak mo lamang ang transmitter key nito. At isa sa advantage pa ng keyless entry ay mas secured ito sa mga magtatangkang nakawin nito. Built-in na rin sa motor na ito ang anti-theft alarm system para sa mga pangkaragdagang security sense nitong motorsiklo. Ang makina nitong motor ay nilagyan ng 150 cubic centimeter na displacement capacity para kahit may kalakihan ay siguradong kakayanin. At may kalakasan na rin. Meron itong single cylinder, naka 4-stroke, single overhead cam at naka 4 valves engine. Ang cooling system nito ay advanced na rin dahil nilagyan ng liquid cool type na klase. Electronically fuel injected type naman sa fuel supply system na siyang tumutulong sa pagtitipid nitong kumonsumo ng fuel. At speaking sa fuel, may kalakihan ng fuel tank capacity nito na kayang kargahan ng 9.2 liters na full tank. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 40 kilometro na layo. Kaya hindi lamang sa city ride mo ito mapapakinabangan ng mainam, pati sa mga long ride ay siguradong magandang pakisamahan. At batay na rin sa manufacturer nito, ang lakas ng modelong ito ay walang kapares dahil yan sa nagagawa ng makina nito na kayang maglabas ng malakas na maximum output level. Ang mill nito ay ipinares sa isang automatic na transmission type na CVT at gumagawa ng 12.1 kilowatts o di naman kaya 16.2 horsepower sa kada 8,000 RPM at maximum torque na 14.6 Nm sa kada 6,500 revolution per minute. Na kung ikukumpara sa Yamaha NMAX at PCX ay mas malakas nga ang isang ito. Sa katunayan nga, kaya nitong gumawa ng average top speed na 120 to 125 km per hour, batay na rin sa mga nakagamit na. Pagdating naman sa safety measure, nilagyan ito ng makakapit na braking system sa front and rear. Parehong mga naka-disc type sa harap at likod na may dual piston caliper brake sa front at meron namang itong single caliper piston para sa rear. At ang parehong brakes nito ay gumagamit ng advanced na teknolohiya na tinatawag na single channel BCS o tinatawag na brake control system. Isang safety features na nakatuon para sa mas kontroladong pagpipreno. Mas ma-enhance ang kapit ng brake lalo na sa mga biglaang paghinto. Medyo may pagkakatulad ito sa ABS o tinatawag na anti-lock braking system at iisa lang din ang purpose. Ligtas na makapagpreno ang rider sa oras ng mga biglaan o emergency braking. Hindi madudulas o ma-out of balance o ride. At bukod pa dyan, nilagyan din ito ng matitibay na suspension sa front and rear. Gaya ng naka-telescopic fork sa front at double shock with coil spring naman sa rear. Nagbibigay sa motor na ito ng magandang balanse ng pagmamaneuver, lalo na kung may dadaan mo ito sa malulubak na kalsada, biglang mga pakurbada at mababato at malulubak na klase. Kabilang din sa mga nagpapanatili sa maayos nitong pag-andar sa loob ng kalsada ay ang makakapit na mga gulong nito sa harap at likod. Ay sukat ito na 100 by 80R14 sa front at 120 by 70R40 naman para sa rear. Naka-tubeless tires at alloy na mags na rin. At pagdating naman sa dimension, ang overall na haba nito ay may sukat na 186 cm at lapad na 82 cm.
Ang taas nito ay nasa 82 cm din at may ground clearance size na 14 cm. Ang seating height nitong motor ay nasa 76 cm. Tumitimbang naman ang kabuuang bigat na itong motor ng 150 kg. May wheelbase size na 132.2 cm at bagay na bagay pang long ride kung gugustuhin. Bukod sa napaka-komportabling gamitin ay talagang malayo ang mararating sa fuel tank capacity nito na may 9.2 liters. Itong FKM Sleek 150 ay gawang Fecon Motors na originally Singaporean brand pero nakabase sa bansang China. Karamihan sa mga gawang China ay matitibay na rin naman at kung minsan pa nga ay advance pa sa mga Japanese brand kung tutusin. Meron na rito mga available na spare parts at madali lang ding hanapan dahil hindi naman nalalayo ang ibang mga klase ng piyesa nito sa ibang mga brand. Ang maxi scooter na ito ay nagkakahalaga ngayon sa Philippine market ng 123,000 pesos lamang. ADV 160. Isa sa pinakamagandang motor sa bansa na ginawa ng Honda ang ADV 160. Isang dual sport adventure type na scooter na ipinakilala ng Honda sa bansa noong year 2020 pa. Sa unang bersyon nito na ADV 150, layunin nito na palakasin ang segment ng scooter bike sa bansa at sinamaan ng mga advanced features ng Japanese manufacturer na talagang sumukat din sa pagiging praktikal ng isang rider ang paggamit ng motor na ito. Dahil hindi lang kasi nakabase kung gaano kalaki ang presyo kundi pati sa mga nilalaman na talagang mas makakasulit ka. Sabi nga ng iba, maigi na ring bumili ng mas mahal na bagay na tatagal naman kumpara sa mura na mas mapapadali naman. Kaya ano pa nga bang masasabi mo dito mga kaibigan? Hindi lamang din kasi pang daily commuting ride o maging pang long ride ay napapakinabangan, kundi pati sa mga rough road, off-road, adventure ay nagbibigay ng napakaswak na ride sa mga taong gagamit. Sa pagkakaroon ng malakas-lakas na rin naman na makina na powered by 157 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, liquid cool type at naka ESP Plus engine technology na ang nagpapaganda pa lalo sa takbo at arangkada sa pang-araw-araw na ginagamit mo ito. Mas magiging matipid din ang pagkonsumo ng gasolina sa pagkakataong ito dahil sa ginamitan ng makabagong specs sa buong detalye ng makina tulad ng fuel system na PGM-FI o Program Fuel Injected. At may fuel tank capacity ito na 8 liters na kumukonsumo naman ng hanggang sa 45 km per liter. Sobrang tipid kaya talagang magugustuhan ng kahit na sinong rider ang magkaroon ng ganitong motor na pagdating sa maximum output, ito ay may 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM at 14.7 Nm of torque sa kada 6,500 RPM. Kaya sa kabuang bilis ito ay nakagagawa ng hanggang sa 130 km per hour. Samahan pa yan ng mga advancements na teknolohiya gaya ng mga safety and security features, pagiging convenient, komportable at iba pa na tiyak wala ka na talagang masasabi pa. Sa kung gaano kaganda ang motor na ito, mga naka-LED type na ang mga ilaw nito mula headlamp, daytime running light, mga turn signal lamps at maging ang tail lamp nito. May USB port charging system na rin yan para dito ay pwede ka na rin mag-charge. Naka full LCD type naman ang instrument cluster with idling stop system, passing light switch, with hazard lamps, side stand engine kill switch at marami pang iba. At medyo panatag ka na rin dito dahil sa nakakilis entry na to. So ibig sabihin kahit papano ay hindi na rin basta-bastang makakarnap to. Kahit iwan mo pa sa labas ng bahay dahil meron na rin itong kasamang anti-theft alarm and answer back key system. At para naman sa safety features, ito ay naka ABS sensor na may HSTC o Honda Selectable Torque Control o sa ibang term ito ay traction control system na kahit papano sa mga alanganing pagliko, madudulas na kalsada o malulubak ay hindi tayo matatakot na daanan yan. Ang braking system naman ito sa front and rear ay pareho na naka-disc type. At ang mga gulong nito ay may malalapad na sukat yan. Pagdating sa front ito ay 110 by 80R14 habang rear tire size naman ito ay 130 by 70R13. Naka-tubeless tires at alloy wheels na rin ang mags nito. Pagdating naman sa mga chassis and suspensions, sa front ito ay naka-telescopic fork na ginamitan naman ng dual shock absorber na may paso na rin sa rear suspension naman ito. At hindi pa yun mga kaibigan, itong motor ay may kababaan lang din ang seating height na kahit papano ay kayang itayo ng hanggang sa 5'3" ang height.
na may kabuuang sukat na 780mm at bigat naman na 133 kg. At para naman sa kabuuang presyo nito ngayon, ito ay umaabot sa 164,900 pesos dito sa bansa.